Diyos ko, gaano na kaya katagal kong ipinapakain sa aking pamilya ang ganitong mga bagay. Alam niyo ba na ang saging na kinakain ninyo araw-araw ay maaring naglalaman ng hanggang 9 na uri ng mapanganib na kemikal? Hindi ito pananakot o eksaherasyon. Isang malawakang pag-aaral na isinagawa sa Asia noong 2019 ang nagsiwalat ng isang nakakagulat na katotohanan matapos suriin ang 45 uri ng saging. Ang partikular na nakababahala ay ang ilan sa mga kemikal na natagpuan ay mga bagong henerasyon ng pestisidyo na direktang nakakaapekto sa nervous system at paggana ng utak. At ito ay mas mapanganib para sa mga matatanda at bata. Ngunit ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay mas malala pa rito. Mga lihim sa kalusugan mula sa araw-araw na kalusugan. Magandang araw. Muli ako po'y nagbabalik. Ang katotohanan, halos 90% ng mga saging na ibinebenta sa malalaking supermarket sa Pilipinas ay inaangkat mula sa malalaking plantasyon. Upang matugunan ang pandaigdigang pangangailangan, hindi maiiwasan ng malalaking plantasyon ng saging ang paggamit ng mga pestisidyo. Ang problema ay mas malala kaysa sa inyong iniisip. Sa maraming lugar kung saan nagtatanim ng saging, napipilitan ang mga magsasaka na magtrabaho sa isang kapaligirang lantad sa malalaking dosis ng nakalalasong kemikal. At dahil dito, hindi iilan ang mga kaso ng sakit sa balat, sakit sa respiratoryo at mga abnormalidad sa nervous system. Ang lupa ay kontaminado at ang tubig sa ilalim ng lupa ay nalalantad sa lason na nakakaapekto maging sa mga residente sa kalapit na lugar. Ngunit mga kaibigan, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng katotohanan. Ang mga saging ay hindi lamang nilalagyan ng pestisidyo sa proseso ng pagtatanim. Pagkatapos anihin, naglalakbay ang mga ito ng libu-libong kilometro mula sa mga plantasyon sa Mindanao, Ecuador at Gitnang Amerika patungo sa mga pamilihan sa buong bansa. Sa mahabang paglalakbay na ito upang maiwasan ang pagtubo ng amag o pagpasok ng mga peste, isa pang uri ng kemikal ang tiyak na ginagamit ito, ang post-harvest treatment. Ito ang nakatagong panganib na hindi alam ng karamihan sa mga mamimili. Kaya sa video ngayon, ibubunyag ko ang lahat ng prosesong kemikal na pinagdadaanan ng makintab at dilaw na saging na nakikita ninyo sa mga supermarket. Sasabihin ko sa inyo kung anong mga nakalalasong gas ang ini-inject sa loob ng mga container, anong mga antifungal agent ang ini-spray sa balat ng saging at higit sa lahat kung paano nakakaapekto ang lahat ng ito sa ating kalusugan ayon sa pinakabagong mga pag-aaral mula sa Amerika, Europa at Hapon. Ngunit huwag mag-alala, hindi ako ang tipo na nagbibigay lang ng babala at pagkatapos ay iiwan kayo. Sa halip, ang pinakapuso ng video na ito ay ang 3 ginintuang pamantayan na magtuturo sa inyo kung paano makilala ang ligtas na saging mula sa mapanganib na saging sa loob lamang ng ilang segundo mismo sa supermarket. Ituturo ko sa inyo kung paano basahin ang mga nakatagong code sa label ng saging, kung paano suriin ang mga mapagkakatiwalaang certification mark, at maging ang 3 pinakaligtas na brand ng organikong saging sa Pilipinas na maaari ninyong bilhin bukas na bukas din. At hindi lang saging, ibubunyag ko rin ang listahan ng mga pinakakontaminadong gulay at prutas sa mundo. Mga produktong hindi ninyo dapat bilhin o dapat lamang bilhin kung organiko. Magugulat kayo na ang mga pamilyar na prutas na palagi ninyong kinakain ay kasama sa listahang ito ng panganib. Lalo na para sa mga may alta presyon, diabetes at sakit sa bato, naghanda rin ako ng mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman tungkol sa ligtas na pagkain ng saging. Ngunit bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay talagang nakakatulong ang mga nilalaman tungkol sa kalusugan, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ang inyong munting suporta ay malaking tulong sa akin upang maiparating ang pinakamahalagang impormasyon sa mas maraming nakatatanda. Mag-iwan ng komento
kung saan ninyo pinapanood ang video na ito o mag-iwan ng numerong 1 kung interesado kayo sa kalusugan. Ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kemikal sa mga imported at komersyal na saging. Naitanong nyo na ba kung paano nananatiling dilaw at sariwa ang mga saging mula sa Ecuador, Pilipinas at Guatemala na para bang kararating lang mula sa ani kahit na pagkatapos ng libu-libong kilometrong paglalakbay sa dagat? Ang sagot ay mas nakakagulat kaysa sa inyong inaakala. Ito ay dahil sa isang chemical na patong na bumabalot sa saging mula sa loob hanggang sa labas na halos walang sino mang nakakaalam. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni G. Crisanto Domingo, 58 taong gulang, isang kaibigan ng aking kasamahan na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pag-aangkat ng prutas sa Port of Manila. Sinabi niya na nang una niyang makita ang proseso ng pag-aasikaso ng saging sa daungan, hindi na siya makakain ng saging dahil sa sobrang pagkabigla. Sinabi niya, nag-i-spray sila ng isang malabo at puting likido sa buong saging at napakalakas ng amoy kaya kailangan naming magsuot ng mga espesyal na maskara. Sabi nila, standard procedure daw iyon para sa preservation pero matapos kong makita ang eksenang iyon, hindi na ako mapanatag. Ang katotohanan kailangan kong sabihin sa inyo ay karamihan sa mga saging na ibinibenta sa malalaking supermarket at convenience store sa Pilipinas ay mula sa malawakang komersyal na produksyon. Ang porsyento ay umaabot sa 99%. Ibig sabihin halos wala tayong pagpipilian kundi ang kumain ng mga saging na dumaan sa prosesong kemikal. Sa malalaking plantasyon ng saging sa Latin America at Timog Silangang Asya, ang paggamit ng pestisidyo ay kinakailangan upang matugunan ang pandaigdigang pangangailangan. Kung hindi sila mag-i-spray ang buong pananim, ay maaaring masira ng mga peste at sakit sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ano ang kapalit ng mataas na produksyon? Ito ay ang kalusugan ng mga magsasaka at ang polusyon sa kapaligiran. Sa maraming lugar kung saan may taniman ng saging sa gitnang Amerika, daan-daang manggagawa ang nagdurusa sa mga sakit sa balat, malalang sakit sa respiratoryo at maging sa pagkabaog. Ito ay resulta ng matagalang pagkakalantad sa mga nakalalasong kemikal. Ang mga heavy metal at nakalalasong sangkap ay naiipon sa lupa at ang tubig sa ilalim ng lupa ay nagiging kontaminado na naglalagay sa panganib maging sa mga kalapit na residente. Ito ay hindi kahang-isip kundi isang katotohanang opisyal na naitala at ibinabala ng mga internasyonal na organisasyong pangkalikasan. Isang mahalagang pag-aaral na isinagawa ng Asia Pacific Research Center noong 2019 ang nagsiwalat ng isang napakagulat na katotohanan. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga sampol ng saging na inangkat mula sa iba't ibang bansa at natuklasan na sa 3 sa mga sampol ay may mga kemikal na may kabuuang 9 na uri ng pestisidyo. Ang partikular na mapanganib ay ang pagkakasama ng mga bagong henerasyon ng pestisidyo na ayon sa maraming pag-aaral sa Amerika at Europa ay maaaring makapinsala sa utak at nervous system. Ito ay mas nakamamatay para sa mga bata at matatanda na may mahinang resistensya. Ngunit mga kaibigan, hindi dito nagtatapos ang kwento. Pagkatapos anihin ang mga saging, ay naglalakbay ng 2 hanggang 3 linggo sa dagat bago makarating sa Pilipinas. Sa panahong ito dahil sa pabago-bagong temperatura at halumigmig, madali itong amagin pasukin ng mga insekto o mabulok. Kaya't isa pang kemikal ang ini-spray sa ibabaw ng saging at ito ang post-harvest treatment agent. Ang sangkap na ito ay hindi lamang direktang ini-spray sa balat ng saging, kundi maaari ring tumagos sa mismong laman. At ang layunin ay iisa lamang panatilihing mukhang sariwa ang saging hanggang sa makarating ito sa mga mamimili. Ang lihim na prosesong kemikal na walang nagsasabi sa iyo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Kung iniisip ninyo na matatanggal ang mga kemikal sa pamamagitan lamang ng masusing paghuhugas ng balat ng saging, ikinalulungkot kong sabihin na ito ay isang ganap na maling akala
dahil mayroong isang lihim na proseso ng treatment na hindi alam ng karamihan sa mga mamimili at ito ang pinakamalaking panganib. May isang empleyado na nagretiro matapos magtrabaho sa industriya ng food inspection ng mga inaangkat na pagkain sa loob ng 20 taon. Ikinuwento niya sa akin ng isang bagay na nagpabago sa aking pananaw sa pagbili ng saging. Sinabi niya, noong nagtatrabaho pa ako, personal kong nasaksihan kung paano tinatrato ng nakalalasong gas ang libu-libong container ng saging bawat linggo. Ang treatment room na iyon ay ganap na selyado tulad ng isang underground bunker at pagkatapos inject ang gas, walang anumang buhay na maaaring mabuhay sa loob. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanang ang ilan sa mga gas na ito ay may kakayahang tumagos, hindi lamang sa ibabaw ng balat ng saging, kundi hanggang sa kailaliman ng laman nito. Sa katunayan, may 3 pinakakaraniwang chemical na ginagamit bilang pamatay-amag sa mga imported na prutas at dapat ninyong malaman ang kanilang mga pangalan. Ang una ay may siyentipikong pangalan na orthophenylphenol na karaniwang nakasulat bilang OPP sa mga label ng produkto. Ang pangalawa ay thiabendazole na pinikli bilang TBZ. Ang pangalawa ay imazalil. Ang malubhang bagay ay ang 3 kemikal na ito ay pinagbabawal na gamitin sa lokal na produksyon ng pagkain sa maraming mauunlad na bansa, kabilang ang Hapon at Europa. Gayunpaman, para sa mga imported na produkto, pinahihintulutan ang paggamit nito sa ilalim ng pangalang preservative. Ito ang malaking legal na kontradiksyon na hindi napapansin ng karamihan. Kapag bumibili kayo ng imported na lemon orange o suha sa supermarket, madali ninyong makikita ang maliliit na letrang OPP o TBZ sa label. Ito ay isang babala na ang prutas ay ginamitan ng kemikal na pamatay-amag. Sa maraming bansang may mahigpit na regulasyon, obligadong ilagay ang impormasyong ito upang makapili ang mga mamimili. Ngunit ang saging ay may ganap na naiiba at mas malubhang problema. Sa halip na direktang i-spray ang pamatay-amag sa ibabaw, tulad ng ibang prutas ang saging, ay tinatrato sa isang mas mapanganib na paraan ang fumigation gamit ang nakalalasong gas. Isipin ninyo ang isang ganap na selyadong silid walang kahit isang siwang. Sa loob nito, nakasalansan ang mga bagong aning berdeng saging. Pagkatapos inject sa silid ang nakalalasong gas na tinatawag na methyl bromide o phosphine. Pareho itong lubhang mapanganib na kemikal na ginagamit sa malawakang industriya ng pagpuksa ng peste. Maaring isipin ninyo ito bilang isang spray para sa lamok sa bahay, ngunit sa katotohanan, ito ay isang pang-industriyang gas na daan-daang beses na mas matapang. Ang methyl bromide ay isang kemikal na inuri ng World Health Organization bilang isang sangkap na maaaring makapinsala sa tao at sa kapaligiran. Ayon sa mga pag-aaral sa Amerika, ang matagalang pagkakalantad sa sangkap na ito ay maaaring makaapekto sa central nervous system at magdulot ng mga problema sa paningin at paghinga. Ang phosphine ay parehong mapanganib at ang paglanghap ng mataas na konsentrasyon nito ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason. Ang pinakanakababahala ay ang ilang kamakailang pag-aaral na nagsasabing ang mga gas na ito ay hindi lamang nananatili sa ibabaw ng balat ng saging, kundi maaaring tumagos ng malalim sa loob ng laman habang tumatagal ang proseso ng treatment. Kung gayon, bakit patuloy pa rin itong ginagamit ng mga kumpanya? Ang dahilan ay napakasimple ginagawa nitong mas matagal na mukhang sariwa at walang sira ang mga saging sa mahabang proseso ng transportasyon. Ang saging na may perpektong panlabas na anyo ay naibebenta sa mas mataas na presyo kahit na maaaring may mga nakababahalang sangkap na nananatili sa loob nito. At ito ang pinakakatakot-takot na katotohanan kailangan kong ibabala sa inyo. Habang ang paggamit ng pamatay-amag ay dapat na nakasulat sa label ang fumigation, gamit ang nakalalasong gas ay walang anumang obligasyong isa publiko.
Ibig sabihin, bilang isang mamimili, wala kayong ideya kung anong proseso ang pinagdaanan ng saging na inyong binili, anong chemical ang ginamit, at kung gaano kataas ang konsentrasyon nito. 5 senyales para makilala ang saging na babad sa chemical. Matapos malaman ang mga nakakagulat na katotohanan ito marahil, ay nag-aalala na kayo kung gaano karaming mapanganib na saging ang inyong nabili nang hindi namamalayan. Huwag masyadong mag-alala. Mula ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 5 pinakatiyak na babala. Kung tatandaan ninyo, ang 5 ito mapoprotektahan ninyo ang inyong sarili sa susunod na pamimili. Ang una at pinakamadaling mapansin na senyales ay kapag ang balat ng saging ay kakaibang makintab at makinis. Ito ay kapag mukhang may wax o langis na ipinahid sa labas. Si Aling Susana, 65 taong gulang, isang suki sa palengke ng Divisoria, ay nagsabing ugali na niyang hawakan muna ang balat ng saging bago bumili. Sabi niya, ang natural na saging ay dapat medyo magaspang at bahagyang tuyo ang ibabaw. Ang kumikinang na parang biolin ay hindi natural. Kung madulas itong hawakan na parang balat ng ahas, masyadong maraming preservative ang na-spray dyan. Sa katunayan, ang mga saging na ginamitan ng pamatay-amag ay madalas na may manipis at makinis na pelikula sa ibabaw. Ito ang pinakamalinaw na senyales na makikita ng mata at madarama ng kamay. Ang pangalawang senyales ay kapag ang saging ay hindi masyadong nahihinog o hindi nabubulok kahit matagal nang nakaimbak. Ang natural na saging, lalo na kung organiko, ay may napakalinaw na proseso ng pagkahinog. Mula sa berde nagiging mapusyaw na dilaw, matingkad na dilaw, nagkakaroon ng mga brown na tuldok at sa wakas sa loob ng 5 hanggang 7 araw sa temperatura ng silid, ito ay lumalambot at natural na nahihinog. Ngunit kung bumili kayo ng saging at inilagay sa bahay at pagkatapos ng 2 linggo ay gininto ang dilaw pa rin makinis ang balat at walang kahit isang kulubot, ito ay isang malinaw na babala. Ang pinsan ng aking kasamahan, si Mang Tomas, 60 taong gulang, na 3 taon nang nagbebenta ng prutas ng Pakyawan, ay nagsabi, ang saging na matinding ginamitan ng nakalalasong gas ay maaring manatiling buo sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ito ay hindi natural na pangyayari. Ang saging ay orihinal na isang prutas na madaling masira. Ang pangatlong senyales ay ang kakaibang amoy kapag binalatan ng saging. Ang natural na saging ay may banayad at matamis na amoy kapag binalatan. Ngunit kung may amoy chemical, amoy disinfectant o isang hindi maipaliwanag na kakaibang amoy, ito ay isang malinaw na senyales na sobra ang ginamit na preservative. Signang, Clara Reyes, 57 taong gulang, isang retiradong guro sa kindergarten na nakatira sa Laguna, ay nagsabi, nang balatan ko ang saging para ipakain sa aking apo, may kakaibang amoy parang disinfectant. Sa sobrang pag-aalala, itinapon ko na lang lahat. Ito ay isang napakatamang desisyon. Ang ika-4 na senyales ay ang kulay ng balat ng saging. Ang natural na saging ay hindi nagiging pantay na dilaw kapag nahihinog. Nagkakaroon ito ng maliliit na brown na tuldok na tinatawag na sugar spots na isang natural na proseso ng pagkahinog ng asukal. Ngunit kung ang buong saging ay pantay na dilaw na parang pininturahan at walang kahit isang brown na tuldok o natural na marka, malaki ang posibilidad na ginamitan ito ng kemikal para gawing pantay ang kulay. Isang pag-aaral sa Australia ang nagsiwalat na ang ilang mga mangangalakal ay gumagamit ng sintetikong ethylene gas upang pabilisin at gawing pantay ang pagbabago ng kulay ng saging. Pinapaganda nito ang panlabas na anyo, ngunit sinisira nito ang natural na proseso ng pagkahinog at ang likas na lasa ng saging. Ang huling ika-5 senyales ay ang tekstura at lasa ng laman. Kung kumagat kayo sa saging, at ito ay masyadong matigas para sa kulay ng balat nito, o may mapait o kakaibang lasa, ito ang huling babala na ang saging ay kontaminado ng kemikal.
Ang natural na saging kapag tamang hinog ay malambot, natural, na natutunaw sa bibig at may banayad at matamis na lasa. Kung hindi ganito ang pakiramdam, dapat itigil agad ang pagkain nito. Tatlong gininto ang paraan sa pagpili ng ligtas na saging para sa pamilya. Habang nakatingin sa mga saging na nakasalansan sa supermarket marahil, ay nag-iisip kayo, kung gayon maaari pa ba akong kumain ng saging ng ligtas? Paano ko makikilala ang mabuting saging sa saging na ginamitan ng kemikal? Ngunit hindi ninyo kailangang mag-alala. Ngayon ituturo ko sa inyo ang tatlong lihim na sandata na dapat malaman ng bawat mamimili. Kung tatandaan ninyong mabuti, ang tatlong ito mapoprotektahan ninyo ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya sa tuwing mamimili kayo. Ang unang paraan ay ang pagbasa ng Product Identification Code. Nakakita na ba kayo ng maliit na sticker sa saging? Ang numerong nakasulat doon ay ang PLU code o Price Lookup Code. Ang mga numerong ito kahit maliit ay parang isang lihim na sulat na nagsasabi sa inyo kung sa anong kapaligiran at paano itinanim ang saging na hawak ninyo. Si Jose Santos, 67, taong gulang na taga Makati, ay nagsabi na matapos niyang matutunan kung paano basahin ang PLU code, kapansin-pansin ang pagbuti ng kalusugan ng kanyang pamilya. Partikular na nabawasan daw ang matagal ng pananakit ng ulo at pagkapagod ng kanyang asawa matapos silang lumipat sa organikong saging. Kung gayon, paano basahin ang PLU code? Napakasimple. Kung makakita kayo ng code na binubuo ng 4 na numero, halimbawa ay 3011114111, nangangahulugan ito na ito ay isang saging na itinanim sa karaniwang paraan gamit ang kemikal na pataba at pestisidyo. Ito ang saging na may panganib ng nalalabing kemikal na aking ibinabala kanina. Sa kabilang banda, kung ito ay 5 numero at nagsisimula sa numerong 9, halimbawa ay 94011, binabati kita. Ito ay isang organikong saging na itinanim ng walang anumang pestisidyo o kemikal na pataba. Ang numerong 9 sa unahan ang gininto ang selyo na dapat ninyong hanapin. Tandaan kung siyang bilhin, kung 3 o 4 pag-isipang mabuti. Ngunit, kailangan kong maging tapat. Sa isang bagay, hindi lahat ng saging ay may PLU sticker. Ito ay dahil sa maraming bansa, ang paglalagay ng PLU ay hindi legal na obligasyon, kundi isang voluntaryong pagpili ng mga producer at distributor. Kaya tandaan na minsan ay may mga saging na walang sticker, pero huwag mag-alala, may 2 pang paraan. Ang pangalawa at napakahalagang paraan ay ang paghahanap ng opisyal na sertipikadong organic label. Ang tinutukoy ko rito ay hindi ang mga salitang organic na basta-basta na lang iniimprenta ng kahit sino, kundi ang opisyal na organic certification na iginagawad ng gobyerno o ng isang kinikilalang internasyonal na institusyon. Sa merkado ngayon, maraming produkto ang nag-aangking organikong saging, ngunit sa katotohanan ay hindi dumaan sa anumang verifikasyon. Ito ang marketing trap na kinakabagsakan ng maraming mamimili. Kapag bumibili ng saging sa Pilipinas, siguraduhin hanapin ang mga mapagkakatiwalaang internasyonal na sertipikasyon tulad ng EU Organic Logo na berdeng dahon, USDA Organic ng Amerika at JAS Organic ng Hapon. Partikular na kilala ang JAS Organic Certification ng Hapon sa napakahigpit nitong pamantayan. Upang makuha ang sertipikasyong ito dapat na hindi gumamit ng anumang kemikal na pataba o sintetikong pestisidyo sa loob ng hindi bababa sa 3 taon at pagkatapos anihin mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pamatay-amag o preservative gas. Ibig sabihin mula sa sandaling itanim ang binhi hanggang sa mailagay ito sa inyong shopping cart, lahat ng proseso ay mahigpit na pinamamahalaan. Signang Mila Cruz, isang 59 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu, ay nagsabi na kahit anong prutas ang bilhin niya, naglalaan siya ng ilang minuto upang tiyakin ang organic certification.
Noong una, inakala niyang abala ito, ngunit isang araw matapos magkaroon ng matinding allergy ang kanyang anak dahil sa pagkain ng prutas na may nalalabing pestisidyo, napagtanto niya na ang ilang minutong pagsusuri ay ang oras na nagpoprotekta sa kanyang pamilya mula sa sakit. Sabi niya, kahit medyo mas mahal, mas mabuting bumili ng saging na may mapagkakatiwalaang sertipikasyon kaysa gumastos ng malaki sa gamot at mag-alala sa huli. At ang pangatlong paraan, marahil ang pinakaligtas, ngunit pinakamahirap gawin ang pagpili ng saging mula sa maliliit na lokal na sakahan. Maaring magulat kayo, ngunit kamakailan ay nagsimula ng magkaroon ng mga maliliit na sakahan na nagtatanim ng saging sa natural na paraan. Ang produksyon ay maliit pa at ang presyo ay 2 hanggang 3 beses na mas mahal kaysa sa komersyal na saging, ngunit ito ay sulit. Dahil ito ay itinanim at ibinibenta kaagad sa lokal na pamilihan, hindi ito nangangailangan ng anumang kemikal na treatment para sa transportasyon. Hindi na kailangan gumamit ng nakalalasong gas o mag-spray ng pamatay amag at walang libu-libong kilometrong paglalakbay. Ang ilang mga sakahan sa mga probinsya ay buong pagmamalaking sinasabi na ang kanilang saging ay napakalinis, na maaari itong kainin kasama ang balat. Ito ay isang tiyak na patunay na hindi sila gumagamit ng mga kemikal. Siyempre, mas mataas ang presyo. Ngunit isipin ninyo, nag-i-invest kayo para sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Binibili ninyo ang katiyakan na malinaw ang pinagmulan, alam ninyo kung sino ang nagtanim at walang anumang kemikal na ginamit. Bukod dito, ang pagbili ng lokal na produkto ay isang paraan din ng pagtulong sa agrikultura at mga magsasaka ng Pilipinas. 3 pagpipilian ng ligtas na organikong saging para sa pamilya. Matapos kong ituro ang 3 ginintuang pamantayan sa pagkilala ng ligtas na saging. Marahil ang tanong na pumapasok sa isip ninyo ay, okay, kung pupunta ako sa supermarket, bukas, anong brand ang dapat kong piliin? Meron bang mga produktong mapagkakatiwalaan? Ito rin ang pinakamadalas na tanong na natatanggap ko mula sa mga regular na manonood ng aking channel. Kaya ngayon, upang hindi kayo malito sa supermarket, ibabahagi ko ang 3 pinakamahusay na pagpipilian sa mga organikong saging sa Pilipinas na personal kong sinaliksik, ikinumpara at sinubukan sa loob ng ilang buwan. Kahit medyo mas mahal ito kaysa sa karaniwang saging, isipin ninyo na nagdaragdag lamang kayo ng ilang daang piso bawat linggo para sa pangmatagalang kalusugan ng inyong pamilya. Hindi ito gastos kundi ang pinakamatalinong pamumuhunan. Ang una kong irerekomenda ay ang organikong saging na may markang Japanese Agricultural Standard Organic. Ito ay isa sa pinakamadaling mahanap na organikong saging sa malalaking supermarket sa Pilipinas. Kumpiyansa kong inirerekomenda ang produktong ito dahil natanggap nito ang JAS Organic Certification ng Hapon. Ang JAS ay isa sa pinakamahigpit na organic food certification sa buong mundo. Para mailagay ang JAS label, ang isang piling ng saging ay kailangang pumasa sa mahigit 200 yugto ng pagsusuri sa kalidad mula sa pagtatanim ng binhi hanggang sa paglalagay nito sa tindahan. Si G. Paulo Jimenez, 55 taong gulang, na nagtatrabaho sa isang opisina sa BGC, ay nagsabi sa akin na halos 1 taon na nilang kinakain ng kanyang pamilya ang saging na may JAS certification. Noong una nagreklamo ang kanyang asawa dahil halos doble ang presyo nito kumpara sa karaniwang saging, ngunit matapos malaman ang mga potensyal na panganib ng mga ordinaryong saging, sumang-ayon ang buong pamilya na magbayad ng kaunting dagdag. Sabi niya, kailangan lang naming magdagdag ng mga 150 hanggang 200 piso bawat linggo, pero mas panatag ang aming isipan. Ang anak kong babae ay madalas magkaroon ng allergy. Pero simula nang kumain kami ng organikong saging na ito, nabawasan ng malaki ang kanyang mga sintomas.
Ang pinakamalaking bentahe ng saging na ito ay hindi ito gumagamit ng anumang kemikal na pataba o pestisidyo sa buong proseso ng pagtatanim. Bukod pa rito sa mahabang paglalakbay nito mula sa mga plantasyon sa Ecuador o Pilipinas, hindi ito ginagamitan ng anumang pamatay-amag o nakalalasong gas. Sa halip gumagamit sila ng mga espesyal na container na may tumpak na kontrol sa temperatura at halumigmig. Ang presyo depende sa panahon at promo ay nasa 200 hanggang 250 piso na siyang pinakaabot kayang presyo para sa mga nais lumipat sa organikong saging. Ang pangalawang rekomendasyon ay isang espesyalidad na brand ng organikong saging na may USDA Organic Seal. Ang brand na ito ay madalas na nagmula sa mga kumpanyang may malinaw na filosofiya. Ang kaligtasan ng pagkain ay hindi isang pagpipilian, kundi isang pangunahing karapatan ng lahat. Ang saging na ito ay may USDA Organic Certification, hindi gumagamit ng pestisidyo o kemikal na pataba at walang anumang post-harvest chemical treatment. Si Jingeng. Elena Garcia, isang 62 taong gulang na retiradong guro sa kindergarten mula sa Davao, ay isang masugid na tagahanga ng brand na ito. Sinubukan na niya ang iba't ibang organikong saging, ngunit palagi siyang bumabalik dito, sabi ni Gnang Garcia. Ang saging na ito ay may mas matapang at masarap na amoy. Kapag inilagay mo sa bibig, ramdam mo ang balanseng natural na tamis at hindi ito nakakaumay tulad ng ibang saging. Ang laman ay malambot ngunit siksik kaya masarap kainin ng sariwa o gawing smoothie. Maraming mamimili rin ang nagsasabi na ang saging na ito ay may mas malinamnam at tunay na lasa kumpara sa karaniwang saging na madalas ay matabang o may bahagyang kakaibang lasa. Ang isang kawili-wiling bagay ay ang saging na ito ay itinatanim sa mga organikong sakahan sa Peru at Ecuador. Ang mga rehiyong ito ay may pinakamainam na klima para sa natural na paglago ng saging, kaya halos hindi na kailangan ng chemical na intervention. Ang mga sakahan na ito ay hindi lamang mahigpit na sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan ng organiko, kundi nangunguna rin sa pagbibigay ng patas na sahod sa mga manggagawa at pagprotekta sa lokal na kapaligiran. Ang presyo ay medyo mas mataas, nasa 250 hanggang 300 piso, ngunit tiyak na mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa lasa at kalidad. Ang huling pangatlong pagpipilian ay isang malawak na available na organikong saging, kadalasan ay sariling brand ng supermarket. Ang pinakamalaking bentahe ng produktong ito ay ang accessibility at kaginhawahan nito. Madali itong mabili sa malalaking supermarket tulad ng SM Robinsons o Pure Gold at maging sa mga convenience store. Ang produktong ito ay nakatanggap ng mga organic certification mula sa iba't ibang internasyonal na institusyon at malinaw na nagsasabing hindi ito gumagamit ng anumang post-harvest chemical treatment. Si Mang Lito, isang 58 taong gulang na taxi driver, sa gabi mula sa Maynila ay partikular na gusto ang brand na ito. Sabi niya, dahil hindi regular ang trabaho ko, madalas akong napapadaan sa supermarket o convenience store sa madaling araw at madali kong nabibili ang saging na ito kahit saan. Ang presyo ay mas abot kaya rin kumpara sa ibang organikong saging, nasa 180 hanggang 250 piso lang, kaya tamang-tama para sa isang manggagawang tulad ko. Ang katangian ng saging na ito ay ang banayad at natural na amoy at ang laman na malambot na natutunaw sa bibig. Ito ay angkop para sa mga matatanda na may sensitibong tiyan o sa mga nagpapagaling. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang pumipili ng produktong ito para sa almusal ng mga bata o smoothie ng mga matatanda. Bukod dito, ang brand na ito ay nagpapatakbo ng isang transparent na sistema ng pagsubaybay sa pinagmulan kung saan sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code sa packaging, makikita ninyo ang impormasyon tungkol sa sakahan, petsa ng ani at proseso ng transportasyon. Sa buod,
Ang tatlong produktong ito ay lahat mapagkakatiwalaan at organikong saging na kumpiyansa kong inirerekomenda. Bawat isa ay may malinaw na bentahe. Ang may Just Seal ay pinakaabot kaya at madaling hanapin. Ang may USDA Seal ay may malalim na lasa at pilosopiyang pangkalikasan, at ang brand ng supermarket ay napaka-accessible at praktikal. Piliin ninyo mismo ang produkto na pinakaangkop sa inyong budget at panlasa. Saging gintong kaibigan ng mga nakatatanda, ngunit dapat kainin ng tama. Kamangha-mangha. Ngayon, alam na ninyo kung anong saging ang dapat bilhin. Gayunpaman, hindi sapat ang pagpili lamang ng tamang saging. Kung mali ang paraan ng pagkain ng saging, kahit na ito pa ang pinakamataas na kalidad na organikong saging, maaari pa rin itong makasama sa kalusugan. Ito ay lalong totoo para sa mga may malalang sakit. Ito ay isang napakahalagang bahagi na sa tingin ko ay dapat malaman ng lahat ng nakatatanda. Alam niyo ba, ang saging ay isang pagkain na napakabuti para sa puso at dugo, kaya tinatawag itong natural na gamot. Sa presyon ng mga Amerikanong cardiologist, ngunit sa parehong pagkakataon, kung hindi kakainin, ng tama maaari itong maging isang nakatagong kaaway para sa mga may mahinang bato. Ito ang kabalintunaan na hindi alam ng maraming nakatatanda. Ngayon, ibubunyag ko ang lihim sa tamang pagkain ng saging para sa mga may edad na 50 pataas, lalo na sa mga may malalang sakit. Ang impormasyong ito ay maaaring magligtas sa buhay ninyo o ng inyong pamilya. Una, para sa mga umiinom ng gamot sa presyon araw-araw, ito ay magandang balita. Ang saging ay isang regalo ng kalikasan para sa inyo. Si G. Danilo Kim, isang 68 taong gulang na retiradong opisyal ng gobyerno mula sa Quezon City, ay nagsabi na matapos siyang payuhan ng kanyang doktor na kumain ng isang saging, tuwing umaga bumaba ang kanyang presyon mula 150,095 patungong 130,080 sa loob lamang ng 3 buwan. No? Hindi man lang siya nagdagdag ng gamot. Ano ang sikreto? Ito ay ang saganang potassium sa saging. Sa isang malawakang pag-aaral na inilathala sa European Heart Journal noong 2021, kung saan sinubaybayan ang 24,000 katao sa loob ng 2 taon, natuklasan na ang mga taong kumakain ng sapat na potassium araw-araw ay may 27% na mas mababang panganib ng stroke kumpara sa mga kulang sa potassium. Ang isang saging ay naglalaman ng halos 400,450 milligrams ng potassium na tumutulong sa pag-regulate ng sodium sa katawan, pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagbaba ng presyon sa mga pader ng artery. Ito ang pinaka-natural na paraan para protektahan ang puso ng walang gamot. Ngunit hindi dito nagtatapos ang benepisyo ng saging. Madalas ba kayong magising sa gabi hindi mapakali at hirap makatulog signong? Imelda Santos, isang 63 taong gulang na retiradong guro mula sa Marikina, ay nagdusa sa malalang insomnia sa loob ng 5 taon. Ngunit matapos niyang malaman ang sikreto ng pagkain ng saging, 1 oras bago matulog ganap na. Nagbago ang lahat, sabi niya. Kumakain ako ng isang maliit na saging at isang basong maligamgam na gatas bandang 9:00 ng gabi, at pagkatapos niyan, mas malalim ang tulog ko at halos hindi na ako nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ang fenomenong ito ay may siyentipikong paliwanag. Ang saging ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na tryptophan na ginagamit ng ating katawan upang gumawa ng serotonin at melatonin. Ang dalawang ito ang pinakamahalagang hormone na nag-regulate ng tulog. Bukod pa rito, ang magnesium sa saging ay tumutulong sa pag-relax ng mga kalamnan at pagbawas ng tensyon sa nerbiyos na nakakatulong sa mahimbing na pagtulog. Isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins School of Medicine ang nagsiwalat na ang mga matatandang kulang sa magnesium ay mas madalas na nakakaranas ng insomnia pulikat at restless leg syndrome sa gabi. Ngunit para sa mga pasyenteng may diabetes, medyo mas komplikado ang sitwasyon. Marami ang nagtatanong, may diabetes ako,
Pwede ba akong kumain ng saging? Ang sagot ay oo, ngunit dapat sundin ang tamang oras at dami. Si G. Pablo Santos, isang 59 taong gulang na retiradong bus driver na may type 2 diabetes ay nakaranas ng biglaang pagtaas ng kanyang blood sugar sa 180 milligrams DL. Isang umaga matapos kumain ng dalawang sobrang hinog na saging noong gabi. Matapos kumonsulta, binago niya ang kanyang gawi sa pagkain. Kumakain na lamang siya ng kalahating medyo hilaw na saging pagkatapos ng almusal kasama ng mani o chia seeds. Pagkatapos nito, naging mas stable ang kanyang blood sugar. Inirekomenda ng Australian Nutrition Institute na ang mga pasyenteng may diabetes ay kumain ng saging na medyo hilaw o nagsisimula pa lang mahinog at binabalaan silang huwag kumain ng sobrang hinog na saging. Ito ay dahil sa sobrang hinog na saging, karamihan sa starch ay nagiging simpleng asukal na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Isa pang mahalagang benepisyo para sa mga matatanda ay ang tulong ng saging sa pag-iwas sa osteoporosis. Ang saging ay hindi lamang mayaman sa potassium, kundi mayroon ding sapat na magnesium at manganese, dalawang mineral na mahalaga sa pagpapataas ng bone density. Sa isang pag-aaral ng Harvard University na sumubaybay sa 60,000 kababaihan na may edad 50 pataas sa loob ng 10 taon, natuklasan na ang grupo na kumakain ng sapat na potassium araw-araw ay may 35% na mas mababang panganib ng hip fracture kumpara sa grupo na kulang sa potassium. Ito ay napakahalagang balita para sa mga kababaihang postmenopausal. Ngunit mayroon akong mahalagang babala para sa mga may mahinang bato. Dapat kayong mag-ingat ng husto sa saging. Ang kamag-anak ng aking kakilala, si Mang Bernardo, 71 taong gulang na may chronic kidney failure, stage 3, ay isinugod sa emergency room dahil sa hyperkalemia matapos kumain ng 3 saging sa isang araw. Ang mga taong may mahinang bato ay hindi maayos na nailalabas ang potassium, kaya't ang potassium sa dugo ay maaaring umabot sa mapanganib na antas na maaaring magdulot ng cardiac arrhythmia at kung malala ay maaaring maging banta sa buhay. Kung kayo o ang isang miyembro ng inyong pamilya ay may sakit sa bato, dapat ninyong limitahan ang pagkain ng saging o kumain lamang ng kaunti sa pahintulot ng doktor at regular na suriin ang inyong potassium levels. Mag-ingat din sa iba pang imported na prutas. Kung iniisip ninyo na ang mga mapanganib na kemikal ay matatagpuan lamang sa mga saging, ikinalulungkot kong sabihin na ang kaisipang iyan ay isang malubhang pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Ang katotohanan ay ito halos lahat ng imported na prutas na nakikita natin araw-araw sa supermarket ay dumadaan sa parehong o mas mapanganib pa na proseso ng kemikal tulad ng saging. Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanang ayaw na ayaw ipaalam sa inyo ng pandaigdigang industriya ng pagkain. Matapos marinig ito tiyak na mag-iisip kayo ng 2 beses bago kunin ang isang makintab na mansanas o isang makulay na kumpol ng ubas. Una, magsimula tayo sa 3 paboritong tropikal na prutas sa mga tahanang Pilipino, pinya, papaya at mangga. Ikinuwento ni Aling Sonia, isang 64 taong gulang na may-ari ng isang maliit na kainan sa poblasyon Makati, ang malungkot na kwento ng kanyang 8 taong gulang na apo. Matapos kumain ng imported na mangga ang kanyang apo, ay nagkaroon ng mga pulang pantal sa buong katawan at labis na pangangati, kaya't isinugod siya sa emergency room. Ipinaliwanag ng doktor na ang reaksyon ay dahil sa mga kemikal na naiwan sa balat ng mangga. Ang problema sa 3 prutas na ito ay hindi lamang ang paggamit ng pestisidyo sa proseso ng pagtatanim. Mas malala pa ang proseso ng post-harvest treatment.
Ang mga pinya na galing sa Costa Rica, Thailand at iba pang lugar ay karaniwang ibinababad sa isang solusyon na may pamatay-amag bago i-transport, ayon sa isang investigasyon ng US Environmental Protection Agency. Sa balat ng imported na pinya ay madalas na natatagpuan ng dalawang mapanganib na kemikal na tinatawag na imazalil at thiabendazole na parehong inuri bilang mga posibleng hormone disruptors. Ang partikular na mapanganib ay kapag hinihiwa natin ang pinya, ang kutsilyo ay dumadaan sa balat at dinadala ang mga kemikal na iyon sa loob ng laman. Gayun din, ang imported na papaya at mangga ay ginagamitan ng ethylene gas upang piliting mahinog ng mabilis at pagkatapos ay ini-sprayan ng pamatay-amag sa ibabaw. Si G. Jaime Reyes, 57 taong gulang, na nagtatrabaho sa pag-aangkat ng prutas sa Batangas ay nagsabi, ang ilang mangga ay 3 beses na ginagamitan ng kemikal. Isang beses habang nasa puno pa, isang beses pagkatapos anihin, at isang beses bago ipak at ilagay sa container. Sunod na pag-usapan natin ang mga mansanas at ubas mula sa Amerika at Chile. Ang dalawang bansang ito, ang ilan sa mga pinakamalaking nag-export ng prutas sa Pilipinas. Nagtaka na ba kayo kung bakit ang mga mansanas mula sa Amerika ay mukhang makintab at sariwa kahit na dumaan sa ilang buwang transportasyon at imbakan? Ang sikreto ay ang artipisyal na wax antioxidant at pamatay-amag na ipinapahid sa ibabaw ng mansanas. Noong 2022, isang malawakang pagsisiyasat ng isang consumer group sa Amerika ang nagsuri ng 120 sample ng imported na mansanas at 87% sa mga ito ay natagpo ang may hindi bababa sa 4 na uri ng pestisidyo at 23% ay lumampas sa ligtas na antas. Ibinahagi ni Jiang. Evangeline Choi, isang 62 taong gulang na retiradong parmasyutiko mula sa Pampanga, ang kanyang karanasan sa pagsusuri ng wax sa imported na mansanas. Sinabi niya na hindi ito beeswax o natural na wax na iniisip ng mga tao, kundi isang kemikal na pinaghalong shellac carnauba wax at sintetikong preservatives. Nagbabala siya na kung may ipon ang mga sangkap na ito sa katawan, maaaring magdulot ito ng pangmatagalang problema sa atay. Mas malala pa ang sitwasyon sa ubas. Ang ubas ay napakaselan itanim kaya't maraming pestisidyo ang ginagamit. Ang mga ubas mula sa Chile ay mukhang matatamis, ngunit ayon sa taunang ulat ng isang environmental group sa Amerika, ito ay kasama sa nangungunang 5 prutas na may pinakamataas na nalalabing pestisidyo. Si G. David Lee, isang 55 taong gulang na nagtatrabaho sa isang IT company sa Alabang ay nagsabi, matapos lumipat ang aming pamilya mula sa imported na ubas patungo sa organikong ubas mula sa Pilipinas, kapansin-pansin ang pagbawas ng malalang sakit ng ulo at pagkapagod ng aking asawa. Ipinaliwanag ng doktor na malamang ito ay isang problema na dulot ng matagalang pag-iipon ng mga pestisidyo sa katawan. At may isang prutas na gusto kong bigyan ng espesyal na diin, ang strawberry. Ang mga strawberry na galing sa Pilipinas, lalo na ang mga itinanim sa Baguio o Benguet, ay mas mahal ngunit mas ligtas. Sa kabilang banda, ang imported na strawberry mula sa Amerika ay laging kasama sa Dirty Dozen ang listahan ng 12 pinakakontaminadong prutas at gulay na inilalabas taon-taon ng isang environmental group sa Amerika. Signang, Milan Huang, isang 59 taong gulang na retiradong guro mula sa La Trinidad ay nagsabi, nung una bumibili rin ako ng imported na strawberry dahil mas mura. Pero matapos kong malaman ang katotohanan, kahit doble pa ang presyo, mas pinipili kong ipakain sa aking anak ang strawberry na galing dito. Mas mahalaga ang kalusugan ng anak ko kaysa sa pera. Isang pag-aaral ng Stanford University noong 2023 ang nagsiwalat ng nakakagulat na resulta na ang isang kahon ng karaniwang strawberry ay maaaring maglaman ng hanggang 20 uri ng nalalabing pestisidyo.
Kasama rito ang mga hormone disruptors at mga sangkap na nakakaapekto sa nervous system. Ang ibabaw ng strawberry ay napaka-porous kaya't madaling tumagos ang pestisidyo at hindi ito ganap na natatanggal sa pamamagitan lamang ng paghuhugas ng tubig. Ngayon, ipakikilala ko ang listahan na inilalabas taon-taon ng Environmental Group sa Amerika, ang 12 prutas at gulay na may pinakamataas na nalalabing pestisidyo. Ang listahang ito ay pinipili matapos suriin ang libu-libong sample sa mga independenteng laboratorio. Ang nangungunang 12 para sa 2024 ay ang mga sumusunod: strawberry, spinach, kale, peaches, pears, grapes, cherry tomatoes, celery, apples, bell peppers, hot peppers, at mangoes. Partikular na ang strawberry ay 8 taon ng sunod-sunod na nasa unang pwesto. Si Dr. Pedro Santos, isang 66 taong gulang na retiradong internist mula sa Iloilo, ay nagsabi, "Sa loob ng 3 taon ng aking pagpapractice, nakita ko ang pagdami ng mga sakit na may kaugnayan sa pag-iipon ng lason sa katawan, lalo na sa mga nasa katanghalian at katandaan. Kapag nagsasagawa ng detalyadong pagsusuri sa dugo, hindi iilan ang mga kaso kung saan mas mataas kaysa sa normal ang antas ng mga kemikal na mula sa pestisidyo. Karamihan ay dahil sa matagalang pagkain ng mga imported na prutas na hindi malinaw ang pinagmulan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating ganap na itigil ang pagkain ng imported na prutas? Hindi naman kailangan. Ang sagot ay ang matalinong pagpili. Ang mga prutas na nasa listahan ng Dirty Dozen ay kung maaari piliin ang mga produktong may organic certification o kung meron ng mga galing sa Pilipinas ang pinakamainam. Para sa ibang prutas, gamitin ang mga paraan na ipinaliwanag ko kanina. Suriin ang PLU code, hanapin ang opisyal na certification label, at higit sa lahat ang masusing paghuhugas. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Massachusetts, ang pagbabad ng prutas sa maligamgam na tubig na may baking soda sa loob ng 15 minuto ay maaaring mag-alis ng halos 80% ng nalalabing pestisidyo sa ibabaw. Panghuli, tandaan na ang pag-aalaga sa kalusugan ay nagsisimula sa maliliit na pagpili araw-araw. Sa tuwing pipiliin ninyo ang ligtas na prutas, sa halip na ang prutas na maaring may nakatagong kemikal sa likod ng makintab na anyo nito, ginagawa ninyo ang pinakamatalinong pamumuhunan para sa pangmatagalang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. 3 ginintuang prinsipyo sa pagprotekta sa pamilya mula sa mga saging na may kemikal. Mga kaibigan, matapos ang halos 40 minutong pagsasama-sama natin sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa mga saging, naging malinaw na kung bakit kailangang piliin ng tama ang saging. Hindi ito isang maliit na issue o eksaherasyon. Ito ay isang mahalagang desisyon na direktang nakakaapekto sa pangmatagalang kalusugan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Muli kong ibubuod ang mga pangunahing punto na dapat ninyong tandaan mula sa video ngayon. Una, may isang katotohanang hindi ninyo dapat kalimutan. Halos lahat ng saging na ibinebenta sa malalaking supermarket, tradisyonal na pamilihan at convenience store sa Pilipinas ay inaangkat mula sa malalayong tropikal na bansa o galing sa malalaking korporasyon. At karamihan sa mga ito ay dumadaan sa 2 yugto ng malubhang prosesong kemikal. Ang unang yugto ay habang ang saging ay nasa puno pa. Sa panahong ito, gumagamit ang mga magsasaka ng pestisidyo at kemikal na pataba upang maparami ang produksyon. Ang pangalawang yugto ay pagkatapos anihin kung saan ang mga saging na ito ay tinatrato ng nakalalasong gas o pamatay-amag na kemikal upang mapanatili ang sariwang anyo sa libu-libong kilometrong paglalakbay. Ito ang pinagmulan ng panganib na dapat nating iwasan. Kung gayon, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili? Ipinaliwanag ko na sa inyo ang 3 ginintoang prinsipyo at ngayon ay ibubuod ko itong muli sa pinakasimple at madaling tandaan na paraan. Ang unang paraan, siguraduhin suriin ang PLU code na nakadikit sa saging. Kahit maliit ang mga numero, naglalaman ito ng napakahalagang impormasyon.
Kung makakita kayo ng 4 na numero na nagsisimula sa 3 o 4, nangangahulugan ito na ang saging ay itinanim sa karaniwang paraan gamit ang pestisidyo at kemikal na pataba. Sa kabilang banda, ang 5 numero na nagsisimula sa 9 ay ang ginintuang tiket para sa organikong saging. Ngunit dahil ang PLU code ay hindi sa pilitan, hindi ito laging nakadikit kaya't kailangan itong suriin kasama ang dalawa pang paraan. Ang pangalawang paraan, hanapin ang mga mapagkakatiwalaang organic certification label tulad ng JAS ng Hapon, USDA Organic ng Amerika, at ang organic certification ng European Union. Ito ay hindi lamang isang marketing slogan, kundi isang patunay na iginawad ng mga ahensya ng gobyerno at internasyonal na organisasyon matapos ang daan-daang yugto ng mahigpit na inspeksyon. Kung may ganitong certification label, nangangahulugan ito ng pinakamataas na antas ng kaligtasan, walang pestisidyo, walang kemikal na pataba, at walang anumang post-harvest chemical treatment. At ang pangatlong paraan ng pinakamahirap gawin ngunit pinakaligtas na pagpipilian ang saging na galing sa maliliit na lokal na sakahan. Dahil ito ay tinanim at agad na ibinibenta sa Pilipinas, hindi ito nangangailangan ng mahabang proseso ng transportasyon, kaya't hindi na kailangan gumamit ng nakalalasong gas o pamatay-amag. Ang ilang lokal na sakahan ay nagsasabing napakalinis ng kanilang saging na maaari itong kainin kasama ang balat. Siyempre mas mahal ito at mahirap hanapin, ngunit kung iisipin ang kalusugan ng pamilya ito ay sulit. Kung tatandaan ninyo ang 3 prinsipyong ito, ang pagpili ng saging ay hindi na isang bagay na ipinauubaya sa hula o swerte, kundi isang matalinong pagpili upang protektahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Ang saging ay orihinal na isang napakagandang prutas na mayaman sa potassium, magnesium, vitamin B6 at dietary fiber na mahusay para sa pagpapanatili ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng panunaw at pagbibigay ng enerhiya. Ito ay lalong mahalagang pagkain para sa mga nakatatanda. Ngunit lahat ng benepisyong ito ay may kabuluhan lamang kung pipiliin ninyo ang ligtas na saging. Simula bukas kapag pumunta kayo sa supermarket, mangyaring maglaan lamang ng 2 o 3 minuto upang suriing mabuti. Hanapin ang numerong nagsisimula sa 9. Hanapin ang organic certification label at kung maaari, unahin ang saging mula sa mga lokal na sakahan. Ang inyong kalusugan ay may halaga na higit pa sa maliit na pamumuhunan ito. Hanggang dito na lamang ang video ngayon. Kung nakatulong ang impormasyon, mangyaring pindutin ang subscribe button at magbigay ng rating. Sa aking channel, patuloy kong ibabahagi ang mga mahahalagang kaalaman sa medisina at nutrisyon na kailangan sa pang-araw-araw na buhay at mga lihim sa kalusugan na sayang kung hindi malalaman. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa huli.